tayo ngayon? Nasa Store. Ayan, so change outfit tayo. Change outfit. Ayan. So, kakatapos lang namin maglinis dito. Kasi yesterday was our off. So, ngayon naghihintay na lang din kami ng customers. Ayan. So, ang maganda dito, kahit nandito kami, is nagagawa pa din namin yung online business natin. Ayan. So, yung kagandahan ng online business natin is that pwede mo siyang gawin kahit saan ka magpunta. No? So, that is yan yung difference between traditional, yung gaya nito, traditional business, saka dun sa digital business. Kasi, ayan, ang traditional businesses kasi is that kailangan mo siyang bantayan, kailangan mo siyang, syempre kapag nag-umpisa ka, kailangan ka nandun, errands dito, errands doon. Ayan, so kapag ka online or digital business, for example, kagaya ng mga napapanood nyo sa amin, ayan, dyan sa previous videos natin is that, kahit nandiyan kami sa Germany, nasa Korea kami, nasa Japan ako, saan ka tayo nagpunta? Nasa Greece, diba? So, pwede mo siyang gawin, as in international din talaga. Ayan. So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Habang naghihintay tayo ng customer. online versus traditional. Ayan. So, I hope na naririnig nyo kami kasi along the highway lang and kaharap lang namin yung ginagawang under construction ng isang malaking mall dito sa Philippines. So, yan. Naghihintay pa lang kami ng customer. But anyway, so yung topic natin ngayon is that what is the difference between digital business and sa ganitong business, which is the traditional businesses. Okay? So, number one is that Difficulty level. Pag Oo. nag-uumpisa. Ayan. So, ayan. Anyway, checking kami ngayon sa online. Ayan, may online pa-orders din kami. So, syempre, bagong na tayo ngayon. And we are very grateful din sa mga online agents natin na kumukuha ng orders sa Yes, karinderya food namin. Ayan. But anyway, anong sinasabi natin? Yeah. 'Di ba? Oo. Ano yung level or ano yung mga factors or differences between traditional and digital business? So yung sinabi ni Colleen kanina, number one is the difficulty of starting this kind of businesses. Ayan. So, ano yung mga factors, no? Or gaano kahirap ba kapag nag-i-start ka sa traditional muna? Okay, so ano yon? Number one is that, syempre, for us na wala namang idea, di ba, na about this kind of line of business, which is food business, food industry, wala kaming idea and we are newbie here. So, syempre, yung level of difficulty is that 10 over 10. Kasi syempre, kahit nasabihin natin na may YouTube, ganito, ganyan, may mga circumstances na hindi mo siya makikita na darating pala. Okay, so number one doon is that enough ba yung pera mo to start up. Syempre, for example, sa amin on our first weeks, 'di ba? Kasi magto 2 months na din etong business na to. On our first weeks and until now, kasi syempre baby pa din, break even kami. Meaning kapag break even is that kumbaga may loss, mas maraming loss, mas maraming walang 'di ba? Rather than doon sa gain. Which is ang maganda sa amin is that sa digital business kasi 5 years na din kasi kami doon sa digital business, which is naintindihan namin na kapag nag-uumpisa ka sa business, may mga ganon talaga na break even. You have to invest, di ba? You have to learn, you have to strategize things, paano ka makaka-attract ng customer. And advantage siguro namin that we started the digital business, kaya naintindihan namin dito sa traditional na may mga losses. And we,
sabi na natin, oo, parang muntik na, di ba, na, paano to, break even, ganito, walang gain, blah, 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 out, 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 out. And we are very happy that we have a business coach din dito sa traditional business, which is very, very important if you will start up your business. Diba? Ayan. Kailangan na may coach. Dapat kang magpaturo sa alam gawin ito and may experience. Kasi sila, the same din, di ba? Doon sa digital business, may mga mentors tayo, may mga coaches tayo. The same here, if you will start up a business, which is the traditional business, dapat mayroon kang pinagsasabihan ng mga concerns, ganito, ganyan. And they know kasi na pagdaanan nila. Diba? And we are very grateful talaga sa mga taong to, which is hello to Ate Malu, diba? And Kuya Jonathan. Paano na lang pag wala kang... Kasi usually, ng mga traditional business owners, they are on their own, for example. Lalo na kung wala silang kakilala na same with the line of business na pinasok nila. So, kalimitan, 1 year pa lang, nag-quit na sila, or 6 months pa lang, tinigilan na nila yung traditional nila. At sobrang swerte namin kasi yung close friend ni Tin, same line of business, kaya may nagko-coach din sa amin or may mga pwede kaming pagtanungan in case na may mga challenges, gano'n. And grabe, as in talaga, grateful talaga kami. Sobrang laki ng tinulong talaga nila sa amin. Ayun. So ano pa, line of difficulty when it comes sa digital Kind of difficult. for you? Mahirap din. 10/10 din. Kasi, syempre sa una, or lalo na sa digital, no? Kasi wala din naman kaming background how to do dropshipping. Parang ganun. So, yun din. Thankfully, may mga coaches din kami dito, mentors na nag-guide sa amin. So, yung sa marketing side, sa digital, yun din yung isa pang struggle, lalo na hindi naman kami maboka, or lalo na ako introvert, so paano ko siya gagawin, parang gano'n. So, ayun, sa marketing side, mahirap din sa una, sa digital, no? So, doon talaga nahubog din yung yung parang entrepreneurial mindset mo. So, buti na lang nag-start muna kami sa digital. Ayan, so very thankful talaga kami na nahubog din talaga yung entrepreneurial mindset. Kasi syempre kapag kawik yung mindset mo and hindi siya entrepreneurial, for sure yan anytime, 'di ba? First day pa lang, second day pa lang, tapos hindi mo nakita nag-profit ka. Siguro agad give up agad, ganyan. So, yan. Ano pa ba? In terms of capital, grabe. Mas mahal ang capital ng traditional kaysa yung pinut up namin na digital. So, tapos, sa digital kasi, for example, naglabas ka ng pera, may products, tapos, ayun, meron ka ng parang blueprint ng anong gagawin mo o ano yung first na gagawin. For example, yung onboarding, no, meron na. Nakalatag na lahat ng sistema, logistics, customer service, research and development ng products, andan na lahat, marketing, paano i-market. Sa traditional, naglabas ka ng pera, hindi mo inaasahan, nakala mo yun na yun, meron pa pala, Lalabas ka may pa. additional pa pala. Bibilihin mo pang Hanggang na short. iniisip mo, kukumpitin mo na, hala, diba? Parang abot na ng 100. 5 to 6 digits yung nailabas mo. Tapos, saan magsisimula? Parang ganon. Paano ba ima-market? So, wala kang guide. So, buti na lang, parang inadapt din namin yung sistema ng digital marketing namin dun sa traditional. Kaya, may idea na kami how to go with the, how to attack kasi ito yun. how to do this business, line of business. Oo, kaya nung nagsisimula talaga kami sa business is that, syempre hindi din namin alam paano magsimula noon. And then, buti na lang talaga, no? Tuloy-tuloy lang, nagtuloy-tuloy kami. Tapos lahat ng mga learnings namin, no, na-apply namin ngayon.
So sa mga sa mga bago, syempre either traditional business or digital business man 'yan, 'di ba? Go lang ng go kasi binibigyan kaya 'di ba kapag nahirapan ka sa business, nabibigyan ka ng learnings, 'di ba? Lahat ng mistakes, yan, lahat ng mga mistakes mo dapat doon ka natututo. Okay, hindi yung parang ay, nahihirapan ako, hindi ako, quit na ako, hindi, no. Kasi you will apply, di ba? You will apply all those learnings pagdating ng panahon. Di ba? You wouldn't know. Maybe 10 years from now, 20 years from now, magbi-business ka pala. Paano kung hindi ka nahirapan nun? Di ba? What if hindi mo naranasan yung mararanasan mo pa pagdating ng panahon? So, for those na newbies, bago pa lang, either food or digital businesses or kung ano man yung business mo ngayon lang yan. May hirapan ka ngayon lang yan. Para pagdating ng araw, na-correct mo yung mistakes mo, diba? Alam mo na kung paano mo siya gagawin. Alam mo na kung paano mo siya aayusin. Okay? So, meron ka pa bang gustong sabihin? Just don't quit. Tuloy-tuloy lang. Nakaka-negosyante. Ayan. So, busy na siya, oh. Ayan, mga pa-orders ng online. Thank you so much. Yun lang. And back to work.